Mga Presidential Scholars, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Good. Balik, magsiupo ka. Sarap dito sa loob, malamig. Ang init sa labas. Anyway, magandang umaga, magandang tanghali na sa inyong lahat. Kayong mga ating presidential scholar. Yan ang ngayon ang tawag sa inyo. Dahil nga sa programa natin na nagbibigay tayo ng 200,000 sa bawat barangay. Ang request lang namin sa mga barangay officials ay yung 100,000 doon sa binigay naming 200,000, yung 100,000 ay maghahanap, kada barangay maghahanap ng 5 na scholar. At ang aming advice sa ating mga barangay officials ay kako, hanapin ninyo yung mga malapit ng magtapos. Pero namimiligro yung pagtatapos nila dahil may kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man. Basta't makatulong. So, bawat isa sa inyo makakatanggap ng 20,000. Yun ang pampatulong sa inyo para sa inyong scholarship. At lagi kong sinasabi sa ating mga presidential scholar na nakikita ko, ay dapat mapakinabangan ninyo na mabuti ito, yung 20,000 na yan, at gamitin ninyo sa mabuti para matulungan ng pag-aaral ninyo, matulungan ng pag-edukasyon ninyo, at sa ganung paraan, makakatulong tayo ng napakarami dahil ang barangay sa Pilipinas, more than 42,000. Kaya kung kada barangay makakakuha tayo ng 5, more than 200 to 210 plus thousand ang natutulungan natin. Para sa akin, dahil napakahalaga nito. Dahil para sa akin, lagi kong sinasabi, ay ang edukasyon, para sa pamahalaan, ang edukasyon ay hindi pribilehyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng kaunti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala, na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral, kailangan meron silang paaralan, meron silang paraan upang makapag-aral na mabuti at maganda ang magiging instruction sa kanila. Kaya't namin binuo itong programa na ito. Ang lagi kong sinasabi sa ating mga presidential scholar, sana mapakinabangan ninyo na mabuti ito at sa karanasan ko, talagang naramdaman ko yan. Kung ako'y napakapalad at nakapag-aral ako sa magagandang eskwelahan. At sa buong buhay ko, mula nung nag-graduate ako, buong buhay ko, nagagamit ko talaga yung natutunan ko. Araw-araw, nakikita ko na nagagamit ko yan. Kaya ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos at maging maganda yung training ninyo, marami kayong alam. At ito'y habang buhay. Hindi na itong kayamanan na ito. Ang isang edukasyon, ang kayamanan, ay kayamanan yan. Hindi na makukuha sa iyo yan, hindi na malulusaw yan, hindi maaagaw yan, hindi mananakaw yan. Habang buhay kayo, nandyan, nasa sa inyo yan. At magagamit ninyo para pagandahin ang inyong mga buhay, para pagandahin ang buhay ng mga pamilya ninyo at saka yung mga community ninyo. Kaya mag-aral kayo na mabuti, study hard, work hard, at makikita natin napakaganda ang magiging tulong ng magandang edukasyon para sa inyong lahat. Kaya yun lang, papaliwanag ko lang yung programa natin at sana, kagaya ng sabi ko, mabalikan ko kayo pagka may hawak na kayong diploma. Sige, good luck sa inyo. At ating mga presidential scholar. Sige, pagbutihin ninyo at alam mo naman kami, hindi naman forever kami nandito. Darating ang araw, kayo naman ang mga liderato dito sa Pilipinas. Hindi ko ibig sabihin sa gobyerno, gobyerno lang. Sa lahat ng pamamaraan. Kayo magpapatakbo ng negosyo, kayo magiging teacher, kayo magiging nasa pamahalaan, kayo na ang magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya kapag magandang pag-aaral ninyo, maganda ang patakbo ng Pilipinas at
matutulungan yung pagandahin ang buhay ng bawat kababayan natin at pagagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat. Sige, good luck sa inyo. Thank you po, Mr. President. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay ating natutunghayan ang pamamahagi ng mga bigas sa bawat pamilya dito sa Ubando, Bulacan. Ito ay sinasagawa bilang bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Ngayon ay ating nasasaksihan na pinangungunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ating mga benepisyaryo. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na rin ang mahal natin bayan.
Ang SCPF assistance na ito ay naglalaan ng 200,000 para sa bawat isa sa barangay dito sa Ubando at may kabuuang halagang 2.2 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon po, upang magbigay ng kanyang pananalita, ating inaanyayahan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat at sa ating Mayor Valeta, Congresswoman Villarica, at lahat ng opisyal, mga barangay na opisyal na nandito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una po, mabuti na po, alam nyo po, nung nagkaapoy doon sa basurahan, at ang Ubando ang pinaka-naapektuhan eh. At delikado kasi yung usok doon, yung nanggagaling doon. Naamoy nyo ba talaga dito sa ano? Ha? Sabi nila talagang masama yung usok, hindi pangkaraniwan na usok yun eh. Dahil may toxic waste yung sa ilalim. Kaya po, ay papaliwanag ko lang po, medyo natagalan ng konti, 2 linggo, di ba, bago 24 days, bago, o di 3 linggo, more than 3 weeks. At ang naging problema po, ay ang basurahan ay napakalalim. Kaya hindi maaari na basta't bubuhusan lang ng tubig ng fire truck. Dahil wala rin, mawawala din yung tubig, hindi aabot dun sa ilalim. Kaya ang kailangan namin gawin ay matabunan ng basa na lupa. At yung ginawa natin ay nagpatulong tayo sa mga nagre-reclamation dito. At sinasabi namin, yung hinuhukay ninyo, dito niya na lang dalhin. Ngunit, bago namin magawa yun, nagpagawa pa kami ng kalsada para makapasok yung malalaking truck, para mga dump truck, para ihulog nga yung lupa para patayin yung apoy na nasa ilalim. Nung unang nangyari ito, tinanong ko, gaano ba kalalim yung basurahan? Kanila hindi namin alam. Sabi, kailangan yung pag-aralan ng mabuti, saan ba nagsimula yan, gaano kalalim ang paghukay, at lahat-lahat. 2 stories pala, ganyan kataas yung basura. Kaya't yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya't hindi kaya na basta't yung fire truck na basta't babasain lang na gano'n, hindi kaya. Kaya't kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya't after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada, kaya't inumpisahan na ito. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim, ay nagpatulong kami. Sabi namin yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin nyo nadalhin yan, at para may tambak namin doon sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos noon, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit. Pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano. Pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim nun. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman ninyo, Mayor. Di ba napunta yung nadala nyo sa ospital? O sige, wala namang casualty. Meron din. Ay, naku. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandiyan talagang napakainit. Lumiliyab pala ng mag-isa yan. Walang nagsindi. Basta't lumiliyab na lang ng mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyong lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may 2 bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito.
Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government Support Fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 na taon. Kaya nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya yan po ang aming ginawa. Nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan. Dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, kung kami pupunta, magse-survey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, mga barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw yung tinitingnan yung listahan na yan. Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kung baga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung kanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po, kaya po kami nandito para sinimula natin ang pagbigay ng itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF, binaba po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 na beses sa 1 taon. Paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay. Yung ang tawag Socio-Civic Development Program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong nyo sa congresswoman ninyo, ingit na ingit yung mga congressman . Sabi, buti pa yung local, nabibigyan kami, wala pa kami nakukuha. Kako, hindi bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon, gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholars. Sila tawag ngayon yung nandun kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan ay magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahonan nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay. At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yun po ang aming, yung natira, yung isa pang kalahati, na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot na sa Basta kayo na ang bahala. Dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinakamarunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam ninyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng diin sa programa na ito.
Yun lang po at tinitignan po natin kung ano pa ang maaari natin gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government. At hindi ko po hindi po ako nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategiya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon sa LGSF at saka sa SCDP, Socio Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget, kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahanin, basta alam po ninyo, ito para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskwelahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay nagsimula yan para sa mga nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin, na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila. Dahil nakita namin, isa sa nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay makakasakit. At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Siyempre, alam natin, magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskwelahan yung YAKAP program para lahat ng kabataan. Nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila matibay-tibay ang katawan nila. At pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman nandyan na sila. Sige, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot. Pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon. Libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology, para tsaka mga nutritionist po, para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulong, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata. Karapatan nila at yun ang katungkulan ng pamahalaan na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng mga magulang gusto nilang magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga para-paraan upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kung ano yung inyong pangangailangan,
kung ano sa palagay ninyo ang kaya mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya't wag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal na mga kababayan, para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yun lang po. Marami pong salamat. Good luck po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita. Hinihiling din po natin sa ating mga benepisyaryo at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Ready? At the count of 3, Mr. President. 1, 2, 3.